So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon ng isa sa napakabentang smartphone ngayong 2025, which is the Samsung Galaxy A06 4G. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. First impressions, 5 reasons dito sa Samsung Galaxy A06 4G. And this time, i-review na rin natin siya bago mag-bare months. At grabe, sobrang benta po netong smartphone na to dahil ang laki po ng binagsak na price ni Samsung dito sa A06 4G. Super duper affordable lang kasi ngayon, hanggang ngayon, dito sa view products natin, pag clinic nyo yan, makukuha nyo lang ng 3,000, possible 2,000 or possible na 2,900 or 2,800. Makukuha nyo tong Samsung Galaxy A06 4G 4GB 64GB. Ang SRP kasi niyan, last year pa ito lumabas, isang taon na siya. 4GB 64 is 5,790, tapos yung 4GB 128 is 6,790. At ang magandang balita, lumabas na rin yung A07 4G. Bumili na ako niyan, kaya stay tuned lang mga ka-J-Vlog. Super duper affordable din ang A07 4G. I think nasa 3,000 plus lang yan. Kaya again mga ka-J-Vlog, abangan nyo na lang yung ating full review, unboxing din sa device na yan. Pero ito, full review na natin ng A06 4G para rin makatulong sa mga consumers natin kung sulit nga ba itong smartphone na to ngayong 2025 since lumabas pa po ito last year. Again dito po kayo bibili sa view products natin dahil dyan, possible na makuha nyo yung A06 4G sa halagang 3,000 pesos. Kasi minsan bumabalik yan sa 4 Plus, minsan sa 5 Plus, depende po. Pero napakamura niya lang po ngayon. And even the A16, gagawa ulit tayo ng review niyan. Kasi mga ka-J-Vlog, magandang nare-refresh yung video. Kasi nagkakaroon parati ng voucher monthly. Kaya gagawa tayo ng mga review about dyan. So again, i-click nyo na lang tong view products natin dahil bagsak presyo lang A06 4G dyan. So next mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features at kung bakit napakasulit na itong A06 4G ngayon 2025. Unang-una dyan, sabihin ko na sa inyo yung affordability niya. Grabe, ang SRP niyan last year, hindi siya ganun nakaka-attract ng consumers, to be honest. Hindi siya ganun nagiging mabenta. 5.7 tapos 4GB 64. Parang naging deadma lang sa mga consumers. Even yung mataas sa variant na 6 Plus, deadma yan sa mga consumers before. Pero ngayong 2025, nagsimula to nag-price drop ata noong June. Napakamura na lang ng A06 4G. Biruin nyo yun na 3,000 pesos possible price na makuha nyo to. Tapos meron pang 2,800, 2,900, depende po sa voucher. Kaya dito nyo yun i-click sa ating view products dahil dyan sa view products natin, bagsak presyo lang yung A06 4G. So possible price niya, pwede nyo makuha ng 3,000. Ayun, nakakuha na siya ng mga consumers, nakakuha na siya ng attention ng mga consumers. Ang dami pong bumili ng A06 4G. At isa to for me sa top na budget smartphone ngayon 2025 under 3,000 pesos. So yun nga, yung 3,000 pesos yung 4GB 64GB yan. To be honest, when it comes sa RAM at ROM niya, very reasonable naman sa kanyang price. Ngayon kasi last year hindi Susunod yung display. Nagustuhan ko lang sa display niya, napakalaki, 6.7 inches. Pero the sad part is PLS LCD display, so hindi siya IPS. So for me, mas better ang IPS. Pero okay, hindi na tayo magre-reklamo dyan kung 3,000 mo lang to nakuha. Tapos Samsung, 60Hz refresh rate standard, 60Hz refresh rate or standard refresh rate siya. So wala siyang support sa 90Hz. 90Hz is A07 and yung A06 5G. So sa A06 4G dito sa 3,000 plus, for me, hindi na rin ako magreklamo sa 60Hz. As long as, ito kasi yung tinatarget ko sa Samsung na makukuha natin, yun yung second reason natin, is yung software niya, operating system. Again, last year lumabas, One UI version 6. Ngayon po is updated siya sa One UI version 7. Nakuha ko yung A06 ko ng Android 14. Pero after few weeks, nagkaroon siya ng available update sa Android 15 and One UI version 7. So, sobrang convenient. Napakamurang smartphone na update pa. So, malay natin, there's a possibility na ma-update din siya sa Android 16. Hindi natin alam mga J-Vlog. Pero, yun isa kong reason kung bakit maganda bilhin ng Samsung. Yung kanilang operating system. For me, isa sa pinagkakatiwalaan kong OS na Android is One UI ng Samsung. Very secured dahil sa Samsung Knox. Kumbaga talagang naka-encrypt yung mga nilalagay niyo sa Samsung Knox. No worries kayo doon, hindi kayo matatakot na ma-bypass or ma-hack
ang inyong mga docu or mga photos, videos diyan sa Samsung Knox. Yun yung isang pinagkakatiwalaan kong software at nakuha lang natin ng 3,000 piso. For me, very convenient at napakasulit niyan. Next is syempre durability. Samsung kilala yan sa isa sa napakatibay na smartphone brand. And ang tagal ko na nagsa Samsung, parang halos every year ata nagkaka-Samsung ako. At ang pinakamatagal ko ngayon so far is the Samsung Galaxy S10 and S10 Plus. Pero lahat ng S-series nakuha ko na rin yan and even A-series. And so far, ang gaganda talaga ng ano nila build quality, including dito sa A06. Pag nakuha nyo to for actual, talaga mo feel nyo yung pagka-durable ng device na to. So, yun yung maganda dito. Pero the sad part lang kasi sa A06, and even sa lahat naman ng Samsung sa A-series dito sa mga budget segment, wala kasing kasamang screen protector. So, napakadamot ni Samsung when it comes sa package. Walang charger, walang screen protector, walang case. Kaya bibili kayo niyan. At handa nyo na sarili nyo na minsan talaga is walang, yung charger is promo lang yan. Minsan swertihan, minsan hindi. Pero again, when it comes sa charging rate naman nito, ang magandang balita, 3,000 piso support ng 25 watt fast charging rate. Usually, again, for 3K, minsan may nag-offer pa ng 10 watts, 15 watts. Yun lang. Yun lang usually nakikita ko, 15 watts and 10 watts sa under 3,000 pesos sa smartphone. Pero dito sa A06 4G, wala nga siyang kasamang charger. 25 watt fast charging naman siya. So again, yung charger is very affordable lang naman. I think naglalaro lang naman ng Ugreen 20 watts power adapter. Maglalagay ako ng link dito ng charger para baka kung interested kayo. 20 watts power adapter ng Ugreen is nasa 200 to 300 pesos lang. Kaya very affordable lang naman yung charger. As long as yung specification ng smartphone nandoon, fast charger siya, for me is okay rin naman. So next yung chipset. Yung chipset is very okay for its price na 3,000 pesos. So again, yung sinasabi ko 3,000 pesos is the 4GB64. Yung 4GB 128 usually yata nasa 4,000 to 5,000 pesos yan. Pero minsan ang nagiging available talaga na nagiging sold out yung 4GB64 ng A06 4G. So again, ito is sa MediaTek Helio G85 processor. At sa ganyang presyo, napakalakas ng G85. Nakapag-game test na ako sa A06 4G and nakapag-upload na ako dyan. So, tingnan nyo na lang. Surprisingly, okay rin naman siya sa gaming when it comes sa when it comes sa ML, COD. Genshin, asahan nyo, hindi niya gano'n nakakaya. Siguro, kulang na kulang talaga yung RAM at ROM niya. Yung Genshin, hindi ko siya nalagay sad to say kasi 64GB lang siya. Ang nalagay ko lang dito nung naglaro tayo PUBG, ML, COD at Honor of Kings. And lahat naman yan na handle naman ni Samsung Galaxy A06 4G. Hindi siya recommended na lagyan ng Genshin, hindi mo ma-full download resources nito. Or ma-full download mo pero sobrang full na yung storage mo. Kaya 64GB is not enough na talaga when it comes sa gaming ngayon 2025. Pero yun, kung basic lang naman ang gagawin nyo dito like ML, for me, for 64GB, sila ilagay nyo. ML lang kung ML lang kayo. Honor of Kings lang. Huwag nyo nalagyan ng 2 to 3 games so talaga full storage siya. Agad. Pero the performance of the G85 for me, okay rin naman dito sa A06 4G. Pero may nakikita ko mga comments na minsan daw is hindi sila nasasatisfy sa performance ng A06 4G when it comes sa day-to-day tasks. Minsan daw naglalag or nag-stutter. Yes, nakaka-experience ako minsan nun. Pero minsan lang naman. When it comes sa overall, sabihin na natin overall performance, hindi rin naman mabagal ng A06 4G. Next, yung camera performance, 50 megapixel siya at okay rin naman, malinaw din naman na mapoprovide na camera netong A06 4G. At yung pangalawang camera niya is useless yan, depth sensor. Kaya titingnan lang natin dito yung 50 megapixel niya. Malinaw din naman for its price ngayon na 3,000 pesos. Next, yung battery, yun. Tulad na sinabi ko kanina, fast charging rate siya na 25 watts. So, yung 5,000 mAh battery capacity niya siguro 1 hour. Full charge yun na to, 1 hour, 50 minutes, mga ganun. Full charge yun naman ng A06 4G. Makunat ang battery nito in fairness, including the A16. Yung A16 ko nga is 5G yan na meron Super AMOLED display. Ang kunat ang battery niyan dito sa A06 4G, biruin mo 3,000, ang kunat pa ng battery. Perfect na perfect to i-reco sa mga consumers natin na motor taxi riders. Ang laki ng screen nyo, tapos matagal pa siya malobat. Perfect na perfect siya as a navigating tool din. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko sa A06 4G. And sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung interested kayo sa A06 4G. Payday sale na naman po, malapit na naman ang payday sale. Hanggang mura na ngayon, nag-ready na kayong bumili ng smartphone, bumili na kayo agad-agad kasi minsan bumabalik po yan sa original price. Dito lang kayo kiklik sa view products natin, bagsak presyo lang po dyan. Ang Samsung Galaxy A06 4G, no worries. Official stores naman po yung nasa link natin.
Sample front-facing camera of the Samsung Galaxy A06 4G. So pinakamax resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So wala siyang support sa 60 sa front, pero siyang support ng 60 sa rear. Which is yun, for a price tag ng 3,000 to 4,000 pesos, okay rin naman. Maganda rin naman na kahit sa rear, may support siya sa 60 FPS. Magandang addition. So sa front-facing camera niya, for yung quality sa 3,000 to 4,000 pesos is acceptable na. Ayan. Video sample, front-facing camera of the Samsung Galaxy A06 4G. So, pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 60 FPS. So, ang gamit natin is 60 FPS. So, maganda rin naman na may support siya for 60 FPS mga ka-J-Vlog. So, next, let's explore yung design at build quality nitong Samsung Galaxy A06 4G. So, yun, very identical siya doon sa design din ng A06 5G. Wala naman pong pinagkaiba when it comes sa design and aesthetic. Polycarbonate back at plastic din yung frame niya, pero matte finish siya overall. Maganda rin naman kahit papaano yung design ng Samsung Galaxy A06 4G mga ka-J-Vlog. Very naman siya. Kung mahawakan nyo to, very sturdy naman siya at mukhang durable. Maganda nga dito yung ergonomic niya, yung ganito. So, na-adapt niya rin yung design ng A55. Ayan. So, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa right side po ito, /fingerprint scanner ito. Tapos yung camera niya is dual rear camera setup with flash. Ayan. Ito yung main camera niya. So, pag hinawakan nyo, may texture siya eh. Ayan. Matte finish siya overall. Sa taas is microphone. Sa left side, SIM tray. Sa baba naman, marami tayong ganap. 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, at yung speaker grills. In fairness sa speaker na ito, ang lakas kahit iisa lang ha. Tapos, syempre, yung screen niya, ayan. First price tag ngayon na 2,000 to 3,000 pesos. Grabe, okay na okay sa akin yung notch display. Hindi na magreklamo dyan kasi more on common din naman sa mga ganitong presyohan is merong ganitong notch display. So malaki yung screen size ng A06 4G, pero sad part dito is 60Hz refresh rate to compare sa kanyang 5G na 90Hz. Sana ni 90Hz na rin nila to. So okay rin naman kahit papaano, napakalaki ng display nitong A06 4G, pero the sad part din, wala siyang pre-installed na screen protector at wala siyang any case out of the box, kaya maglalagay kayo or bibili kayo agad ng mga protection dito sa smartphone na to. So next, sa camera naman tayo. So sa camera yan, meron tayo dito, nandito tayo sa photo mode niya, meron tayong zoom, 2x zoom hanggang 10x digital zoom tayo dito. Tapos meron tayong portrait mode for background blur. Okay, sa video naman, ang pinakamax sa resolution na mo-offer ng Samsung is a Full HD 1080p up to 60 FPS naman in fairness. Tapos sa more naman, ayan, meron tayong Pro Mode, Panorama, Food, Night, Slow Motion, and Hyperlapse. Tapos sa front-facing camera, ayan, ang pinakamax sa resolution na mo-offer niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Tapos meron din tayong sa photo mode naman, syempre nandito yung beautification, ayan, yung wide niya. At portrait mode for background blur. So kung mapapansin nyo, very simple lang naman ang camera app ng Samsung Galaxy A06 4G. So next, biometrics test tayo. Start tayo sa kanyang fingerprint scanner. So, pagdating sa fingerprint scanner niya, it takes a few seconds bago mag-scan. Ayan. So, hindi siya mabilis. No? Next is face unlock. Face unlock. Mabilis naman yung face unlock niya. Sa fingerprint scanner lang, I don't know why. Next, isa pa. Dapat pag pinatong mo ganyan, nag-i-scan eh. Ayan, it takes few seconds eh. Tapos kailangan nilang tap pa. So, yun, yung kanyang fingerprint scanner, hindi siya ganun mabilis. Yung face unlock, mabilis naman. So, next speaker test tayo dito sa Samsung Galaxy A06 4G. So, meron siyang single speaker lang.
So hello at sa mga ka-J-Vlog ko, welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, ayan, magbibigay tayo ngayon ng full review ng very affordable na smartphone ngayon ni Oppo, which is the Oppo A5X. So maganda ba siya? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So pagdating sa speaker ni Samsung Galaxy A06 4G, malakas naman siya for a price tag na 2 to 3,000 pesos. Kaya kung i-rate ko speaker nito, usually rin kasi mga iba yung Transsion, di ba, dual steer speakers, ang lalakas. Tapos iba beyond 100%, ito 100% lang, single speaker. Kaya i-rate ko yung speaker nito, 1 and lowest 10 ng high sa kanyang presyo na 2 to 3,000 pesos. Ang score ko dito nasa 7. Malakas din naman kahit paano yung speaker ng A06 4G. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, okay po ba ibili ng A06 4G? Last year po yan na-release. Definitely the quick answer dyan, yes. Napakasulit, lalo-lalo na sa kanyang presyo today na 3,000 pesos lang for the 4GB64. Kahit na last year yan na-release, kung na-update naman sa mismong operating system or latest operating system, okay na okay yan. At bihira lang po tayo makakita ng isang smartphone na ganitong kamura na na-update sa kina next year na system. And finally, na-realize ni Samsung na medyo tough na ang competition when it comes sa smartphone ngayon, lalo na sa budget segment. Kasi to be honest, hindi sulit ang SRP neto. Pero na-realize si Samsung after 1 year, ay teka, kailangan natin magbagsak presyo kasi yung Infinix, yung Itel, yung Tecno, grabe, sobrang mura nila. Even Xiaomi, nakikihype na sa ganyang murang halagang mga smartphone, and even Realme. So, nakakatuwa na sumakay na sa hype train ang Samsung when it comes sa mga affordable smartphone under 4,000 or 3,000 pesos. Kaya kung gusto nyo na isang smartphone na merong reliable na operating system, napaganda ng UI, very secure ang operating system, isang pinagkakatiwalaang brand when it comes sa durability, i-add to cart nyo na itong Samsung Galaxy A06 4G. Hindi naman po siya mabagal at pwede na rin po siya as a secondary phone or a business phone, gagamitin sa work, or ibibigay nyo sa mga chikiting nyo dahil makunat po ang battery ng smartphone na to.